Paris, France, Hulyo 2013. Inihayag ng mga siyentipiko ang pagkakatuklas ng isang bagong klase ng napakalaking microbes na tinatawag na Pandora virus. 94% ng Pandora virus genome ay walang pagkakatulad sa kahit anumang buhay sa Earth. Ang napakalaking virus na ito, ang Pandora virus, ay mayroon napakataas na frequency ng genes na karaniwang hindi tumutugma sa anumang mga genes sa ibang mga organismo na alam natin. Bagamat ito'y tila alien, ang Pandora virus ay nagbabahagi ng isang bagay na karaniwan sa lahat ng buhay sa Earth, ang DNA. Ang mga nag-e-endorso ng panspermia ay nagsasabi na ito ay sumusuporta sa isang mahalagang bahagi ng kanilang hypothesis. Ibig sabihin, ang lahat ng buhay sa universe ay batay sa DNA at sa makatuwid ang buhay sa Earth ay malapit na nauugnay sa buhay sa lahat ng dako. Kung ang DNA ay presensya sa buong space at tayo ay produkto ng DNA na iyon at ang iba pang malawak na lugar sa galaxy ay resulta rin ng parehong DNA. Kung gayon ay napakalinaw na mayroong ilang uri ng symbiotic na relasyon sa pagitan nating lahat. Kung ang lahat ng buhay sa universe ay nakabatay sa DNA, kung gayon ang mga alien ay malapit na nauugnay sa mga tao. Ito ba ang dahilan kung bakit napakaraming abduction report na ang kanilang mga alien abductor ay interesado sa genetic material ng tao? Maraming mga na-abduct ang nag-usap tungkol sa kung paano sila dinala sa mga UFO at sumailalim sa medical na eksperimento. Pinag-uusapan ng mga saksi ang tungkol sa dugo, sperm at mga egg cells na kinuha mula sa kanilang katawan. Posible kaya na ang isang alien intelligence ay nag-e-eksperimento lamang sa ating DNA upang subukang gawing mas katugma nila tayo at marahil balang araw ay magsasama ang dalawang species na hindi na sila ang ating mga Diyos, ngunit tayo ay magiging kapantay nila. Kung ang mga aliens ay gumagamit ng mga microbes na ito upang gawin tayong higit na katulad nila, kung gayon, malinaw na magsisimula tayong magpakita ng mga palatandaan ng ganoong uri ng genetic na pisikal na ebolusyon. Sa madaling salita, bababa ang ating testosterone level. Tayo ay magiging mas mahina, malamang na magiging mas androgynous. Tataas ang ating katalinuhan. Sinasabi ng ilan na ang mga pagbabagong ito ay nangyayari na. May mga trends sa ebolusyon ng tao ngayon. Bumababa ang bilang ng sperm dahil ang populasyon ng mundo ay bumabagsak sa 8 bilyon hanggang 10 bilyon. Marahil ito ay magiging higit na katulad sa mga aliens at marahil ay nangangahulugan na tayo ay talagang mas katugma sa kanila genetically kung ang landas na yan ang pagbabasehan. Kaya maaari mong aktwal na makita ang pagdevelop ng isang higher intelligence na parang uri ng isang genetic Trojan horse na kalaunan ay humahantong sa atin sa isang punto kung saan mas madali para sa atin na makross genetically sa mga alien species. Marso 2018, isang scientific na papel ang nagpapasiklab ng damdamin sa pahayagan. Sa loob nito, isang pangkat ng 33 siyentipiko kabilang si Dr. Chandra Wickramasinghe ang nagsasabing ang mga octopus ay nagtataglay ng extraterrestrial DNA. Ang nakita nila sa octopus genome ay halos kakaiba. Mayroon itong parang 50,000 genes, na kung ihambing iyon sa tao ay may 25,000 genes lang. Kaya lumalabas na ang octopus ay tila mas komplikado kaysa sa tao. At paano ipinakita ang pagiging komplikadong ito? Maraming ebidensya na nagmumungkahi na galing siya sa labas ng ating mundo. Habang pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang octopus, namangha sila sa kanilang nahanap. Wala silang makitang koneksyon sa ilang ninuno ng octopus, na parang ang mga nilalang na ito ay dinala dito ng buo at inilagay sa ating mga karagatan. Ang octopus ay isang kaakit-akit na organismo. Ang utak ng octopus, imbes na nakasentro lang sa ulo nito, tulad ng sa atin, ay actually nakakalat ito. Mayroong mga utak sa kanilang mga tentacles, pati na rin ang utak sa kanilang ulo. Napakabilis ng octopus sa pag-camouflage ng kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang kulay
sa kanilang kapaligiran. I mean, napakabilis nitong magbago. Ang ilang mga siyentipiko ay nag-isip na, maliban sa mga tao, ang hayop na pinakaangkop na nag-i-evolve at nangingibabaw na species sa planeta ay hindi ibang primate kundi ang octopus. At mayroong isang partikular na kakayahan na nagmumungkahi na ang octopus ay maaaring mamuno sa Earth balang araw. Maaari nitong i-edit ang sarili nitong genetic code. Ang DNA, ang double helix, ay parang zipper. Ang zipper ay maaaring i-unzip. At pagkatapos ay nilikha ang isa pang molecule na tinatawag na RNA. Ang RNA ay naglilipat ng impormasyon mula sa DNA patungo sa mga protina. Ang octopus ay may kahangahangang kakayahan na i-edit ang kanilang RNA, kaya maaari silang gumawa ng mga bagong protina. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ang kakayahang ito, iminumungkahi nito na ang octopus ay maaaring mabilis na umangkop sa kapaligiran nito ng mas mabilis kaysa sa ibang mga nilalang. Ang nangyayari mula sa pag-edit ng RNA ay mahalagang pinapamagitan ng mga pagbabago sa kapaligiran. Kadalasang halimbawa nito ay ang temperatura. Balat na nagko-camouflage? Ang kakayahang mag-edit ng sarili nitong genetic code? Posible bang ang pambihirang nilalang na ito na may 3 puso at 9 na utak ay hindi mula sa Earth? Marahil ay matatagpuan ang ebidensya sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga mythological account mula sa buong sinaunang mundo. Kailangan nating tanungin ang ating sarili, posible bang alam ng mga sinaunang tao na ang octopus ay alien sa planetang ito? Posible bang ang octopus ay nauugnay sa isang lahi ng mga extraterrestrial na bumisita sa Earth libu-libong taon na ang nakalilipas? O nakatagpo ba ang ating mga ninuno ng mga matatalinong nilalang na resulta ng alien experimentation?